Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, January 31, 2026, Saturday. May mga bagong datos na lumabas tungkol sa posibleng bagyo na lalabas sa unang linggo ng February. Mas tumaas ang chance ng landfall scenario na magiging sanhi ng matitinding pag-ulan sa may katibugang silangan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral pa din ang shear line sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang ang northeast monsoon o amihan ang nakakaapekto sa Luzon at sa natitirang bahagi ng Visayas. Dahil dito, inaasahan ng magkakaibang klase ng kaulapan at mga pag-ulan sa maraming lugar. Unahin natin ang mga lugar na direktang naaapektuhan ng shear line. Sa Visayas, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis Oriental, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at isolated thunderstorm. Ang shear line, ito yung salubungan ng malamig na hangin mula Hilagang Silangan at mamasamasang hangin mula Pasipiko. Kaya pwedeng magkaroon ng sunod-sunod na buhos, lalo na kapag may active na thunderstorm cell. Posibleng umabot mula katamtaman hanggang malakas ang pag-ulan. Kaya hindi malayong magkaroon ng biglaang pag-agos ng tubig sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga dalisdis kapag tumagal ang buhos. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o thunderstorm ang aasahan. Localized thunderstorm ang dahilan, kaya pwedeng biglaang kumidlat at kumulog sa hapon o gabi. Magbuhos ng malakas sa loob ng maikling oras at mabilis ding humina. Kung makakaranas ng malalakas na bugso, bantayan ang pagtaas ng tubig sa mga sapa at ilog sa loob ng 1 hanggang 2 oras matapos ang pinakamalakas na buhos. Para naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa na nasa impluensya ng northeast monsoon, partly cloudy to cloudy skies na may mga mahihinang pag-ambon ang inaasahan. Ito ang tipikal na epekto ng amihan, mababa ang ulap, tuloy-tuloy na damp air at preskong simoy. Walang significant impact sa pang-araw-araw na gawain, pero natural na dumulas ang kalsada kapag may saglit na buhos. May mga pagitan din ng pag-aliwalas, lalo na sa bandang hapon kapag humuhupa ang low-level clouds. Sa kondisyon ng hangin at karagatan, sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon at Visayas, umiihip ang hangin mula east hanggang northeast sa lakas na moderate to strong. Ang alon ay nasa katamtaman hanggang maalon mula 2.1 hanggang 4 meters ang taas. Kung papalaot sa mga baybayin na direktang nakaharap sa Pasipiko, planuhin ang biyahe at iwasan ang oras ng pinakamalakas na bugso dahil sensitibo ang ganitong taas ng alon para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa silangang bahagi ng Mindanao, northeast hanggang north ang direksyon ng hangin. Ang lakas ay moderate to strong at ang alon ay nasa 1.8 hanggang 3.1 meters. Maalon pa rin, kaya maging maingat sa pagbiyahe sa open sea. Sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang northwest at slight to moderate ang alon sa pagitan ng 0.6 hanggang 1.8 meters. Naglabas din ng heavy rainfall outlook ang Pag-asa na konektado sa shear line. Ngayong araw, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte at Biliran. Bukas, mananatiling nasa 50 hanggang 100 millimeters ang posibleng mga pag-ulan na mararanasan sa Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Ibig sabihin, may pagpapatuloy ng basang panahon sa parehong hanay ng mga probinsya. Pagdating ng Monday, February 2, inaasahang 50 hanggang 100 millimeters ang pwedeng ibuhos sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Tandaan na maaaring mas mataas pa ang aktwal na ulan sa kabundukan at mataas na lugar dahil sa orographic lifting, at pwedeng mas lumala ang epekto kung may naunang malakas na ulan sa mga nakalipas na araw. Sa tropical cyclone update naman, base sa mga international weather model, sa susunod na mga araw inaasahang makikita na ang paglitaw ng isang low pressure area sa malayong timog silangan ng bansa. Ang target window ng paglabas nito ay Monday o Tuesday, habang unti-unti itong lalapit at kikilos pahilagang kanluran. May malinaw na senyales sa pinakabagong datos na maaari itong lumakas at umabot sa antas ng tropical depression o tropical storm. Kung magiging pabor ang kapaligiran, ibig sabihin sapat ang init ng dagat, marami ang moisture sa mid-levels at katamtaman lang ang vertical wind shear. May posibilidad din na umabot ito sa severe tropical storm habang naglalakbay pa sa dagat. Sa baseline na senaryo,
senaryo, nakikita ang posibleng paglandfall sa pagitan ng February 5 o February 6. Ang mga lokasyong nasa radar ng posibleng direktang epekto ay ang Northern Mindanao, Caraga Region at Eastern Visayas. Hindi rin inaalis ang alternatibong landas kung saan dadaan ito sa bahagyang hilagang kanluran, tatawid sa ilang probinsya ng Visayas o kaya na may biglang magre-recurve kay hilagang silangan kung mahila ng mas mataas na steering wind sa upper levels. Ang ganitong pagliko ay nakadepende sa magiging posisyon ng mga kalapit na high pressure system at sa bugso ng amihan sa oras na iyon. Sa ensemble view, kapansin-pansin ang pagdami ng member models na pumapanig sa landfall scenario sa Northern Mindanao o Eastern Visayas kumpara sa naunang cycle kung saan mas marami ang glancing pass o hagip lang ng outer rain bands. Kapag tumataas ang bilang ng makakatugmang miyembro sa iisang idea, tumataas din ang confidence na iyon ang mas malamang na mangyari. Gayunman, hanggang hindi pa buo at organisado ang low pressure core, mananatiling may puwang ang pagbabago sa takbo, lalo na kung biglang lalakas ang northeast monsoon surge o kung may bago pang shortwave trough sa itaas na maaaring maghila sa sistema. Ang posibleng implikasyon kung tutuloy ang senaryong ito, una, sa mga baybaying nakaharap sa Pasipiko mula Caraga hanggang Eastern Visayas at Bicol Corridor, asahan ang mas madalas at mas malakas na pagbuhos habang lumalapit ang sistema kahit wala pa sa tabi mismo ang sentro. Ang outer rain bands ang unang tatama, madalas itong nagdadala ng malakas na ulan, malalakas na bugso ng hangin sa paligid ng thunderstorm core na maaaring makaapekto sa daloy ng kuryente at biyahe sa dagat. Pangalawa, habang nalalapit ang itinakdang petsa, bantayan ang posibleng pagtaas ng alon sa silangang seaboard, maging sa kasalukuyan ay moderate to rough na at natural na mas umaalon pa lalo sa harap ng isang papalapit na sirkulasyon. Ngayon, balikan natin ang kabuuang larawan ng araw. Shear line ang may hatid ng scattered rains at mga thunderstorm sa Visayas, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin at Misamis Oriental. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, localized thunderstorm ang mangunguna lalo na sa hapon at gabi. Sa Metro Manila at karamihan ng probinsya sa Luzon at Visayas, ang northeast monsoon ang sanhi ng partly cloudy to cloudy skies na may panakanakang mahihinang pag-ambon. Moderate to strong pa rin ang ihip mula east hanggang northeast sa Hilaga at Silangan ng Luzon at sa Visayas na may alon na 2.1 hanggang 4 meters. Sa Silangang Mindanao, nasa 1.8 hanggang 3.1 meters at sa iba pang baybayin, light to moderate ang hangin at slight to moderate ang alon sa 0.6 hanggang 1.8 meters. Para sa susunod na mga araw, manatiling nakatingin sa time window mula Monday hanggang Tuesday para sa unang malinaw na pirma ng sirkulasyon sa Timog Silangan mula Wednesday hanggang Thursday para sa unti-unting paglalim kung pabor ang kapaligiran at mula Friday hanggang Saturday, February 5 hanggang February 6 para sa posibleng pinakamalapit na paglapit sa kalupaan sa bandang Northern Mindanao o Eastern Visayas. Sa alternatibong tanaw, nananatiling posible ang biglaang pagliko pahilagang silangan kung iba ang hila ng upper level steering, pero sa ngayon mas dumarami ang miyembrong modelo na pumapabor sa landfall track. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.